Magandang araw muli sa ating lahat at sana po ay datnan po tayo ng pagpapala ng Panginoon sa araw na ito at ngayon din ay sa ating pagsamba ay sama-sama po tayong magbulhati sa Panginoon at tayo po ay lumapit sa Kanya sa magitan ng panalangin. O aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na malaya ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan sa kabila ng mga restriksyon na hindi kami nagkasama-sama na magkakapatid na mukhaan ay alam namin na hindi limitado ang aming gagawing pagsamba sa iyo at itulot mo Panginoon na mangyari ng iyong kalooban ang masunod at makita ka namin at makilala ka namin sa mga paksa na aming pag-aaralan at tunay na nais namin na magpakalinis sa iyo sa magitan ng iyong banal na Espiritu, sa magitan ng iyong mga salita. Naway mapapurihan ka namin at ihanda mo po ang aming mga puso at kaisipan sa pakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng paksa na ating tinatalakay na may pamagat na The Love God Hates, okay? Part 2. At ito po nga ay matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. At ito nga po ay basahin natin. Ang sabi dito sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinaumilingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito ang salita ng Panginoon. At tulad ng ating diniscuss last time, ay makita natin na ang Diyos natin ay Ama ay talagang mapagmahal siya sapagkat siya nga ay Diyos ng pag-ibig. Sabi nga diyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ay maliwanag. Okay? Pero bakit siya namumuhi? Bakit meron siyang kinapopotan, okay? Sapagkat alam natin na because God loves perfectly, okay? Ang kanyang pag-ibig po ay ganap. Kaya He also hates perfectly, okay? At itong dalawang bagay na ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kapag ikaw ay nagmamahal perfectly, ay ikaw din ay napopoot perfectly. Ito po ay parang sinasabi natin na kapag meron ka pong minamahal, okay? At merong pong nagbabanta doon sa minamahal mo, ay nagagalit ka doon sa taong nag-threat o nagbabanta doon. Kaya again din, makita natin na ang Diyos, the greater you love, okay, the greater you hate, your hatred. Okay? Kaya talagang makikita natin yung dakila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang sinumang nagbabanta, nagbibigay ng panganib sa atin ay talagang kinamumuhian niya. Okay? So, ganoon din, makita natin yung ating affection for what is right, yung pananais natin, pagmamahal natin sa tama. At ganoon din, kapag merong mali, ay talagang ayaw natin dito. Kaya po, yan ang talagang tamang pag-uugali. At yan po ang makikita natin na sabi ng Panginoon sa Psalms 97, okay, mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. So, yan makita natin ang katangian ng Panginoon. Mahal niya tayo, pero namumuhi siya sa masama. At gayon din, yung mga tao, ng mga anak niya, na namumuhi din sa masama, ay mahal din niya. Kaya makikita natin, yun ang kanyang itinuturo sa atin. Okay? So, whatever it is that you love most, cause you to hate whatever is contrary to that. Okay? Talagang anumang bagay na minamahal natin at merong kumukontra doon sa minamahal natin ay talagang kamumuhian natin yan. Okay? So, kita natin dito, the absolute perfect love of God demands an absolute perfect hatred of those things which are contrary to that love. Okay?
Talagang makikita natin yung katangian ng Diyos dahil nga perfect siya kung magmahal sa atin. Kaya yung ating perfect also hatred sa mga bagay na kumukontra sa kanyang minamahal. So God loves perfectly and He hates perfectly. So sana po ay iyan ay maging pumasok sa ating kaisipan, hindi lang po makikita natin na malaman natin na ang Diyos ay pag-ibig at ikukonsintihin niya yung ating ginagawa na mali. Hindi po tama yun. Sapagkat ang Diyos ay perfect na magmahal siya, kaya galit din siya at napupot din siya sa mga bagay na kontra sa kanyang minamahal. So, dito makita natin yan ang katangian ng Diyos. Pero tayo, bilang tao at maging mga Kristiyano, ang ating pag-ibig ay imperfectly. Kaya, we hate imperfectly. Ibig sabihin, ay yung may mga bagay na hindi tama, ay hindi natin kinamumuhian. Tino-tolerate pa natin. Pero ganun pa man, it reflects a shadow of what we see in the perfections of God. So, ganun pa man, makikita natin ay pamisa-misa na naiinis tayo, and this is the reason kapag meron tayo nakikitang mali at hindi tama sa harapan ng Diyos, nagagalit tayo. Pero minsan, natotolerate natin. Pero yun, diniscuss natin last time, yung sinasabi sa Proverbs chapter 6, verse 16 to 19, ang mga kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Ang mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kita nyo, ito yun. Una, yung kapalaluan, yan yung pinakaugat ng lahat ng kasalanan. Makikita natin na yan ang ginawa ni Lucifer. Okay? Nagkaroon siya ng pride. Ay siya. Okay? And then, pangalawa ay yung kasinungalingan. Okay? At ang pangatlo ay yung pumapatay sa walang kasalanan, puso sa kapwa ay walang mabuting iniisip, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, mga saksing sinungaling, mapagbulid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto nila'y gawin. So, yan po makita natin ang mga listahan ng mga kinamumuhian ng Diyos. Okay? Kasi nga mahal niya tayo, kaya ayaw niya na makita sa ating buhay ang mga ganitong bagay. At ito ay summary na makita natin yung pride, na alam natin na lahat ng kasalanan ay nagmumula sa pride, at yan nga po ang makikita natin na ginawa ni Lucifer. Pangalawa ay yung lying tongue, at yan yung tinuturo ng Diablo sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. At maging mga bata, kahit hindi nyo turuan sila na magsinungaling, ay likas sa kanila ang magsisinungaling. At yan ang po ang ayaw ng Panginoon. At yung sasabi dito yung kamay, okay? Makita natin yung mga parte ng katawan, yung lying tongue, yung bibig natin o dila. Pangatlo ay yung kamay, no, na ginagamit para to shed innocent blood o patayin. Yung mga ginagamit natin yung ating mga kamay, imbis na tumulong sa ating kapwa, ay ginagamit sa pagpatay ng kapwa. At yun din yung ating puso, no, isipan na ginagamit para mag-isip ng masama sa kapwa niya. Okay? Ayan ang ayaw ng Diyos. Okay? So nilikha ng Diyos ang mga parte ng ating katawan para sa kanya gamitin, pero ang ginagamit natin ito para sa pag-isip ng kasamaan sa ating kapwa. At yun nga yung panlima, yung paa natin ay talagang natulin pa para gumawa ng kasamaan. Kumbaga nahihikaya tayo na gawin iyon. Kumbaga bukod sa pinaplano natin, ine-execute pa natin talaga at gustong-gusto pa natin kung ano yung masama. Okay? And then pangatlo, pang-anim ay yung false witness. Again, yung nagsasaksi tayo, nagsasabi tayo ng kasamaan o kamalian. Kaya at napapahamak tuloy yung ibang mga tao at maging tamang hustisya ay hindi na igagawad sa mga tamang pangyayari dahil sa mga bulang saksi. At hindi lang yan, yung pampito ay yung mga mahilig pang mag-troublemaker, walang ginawa kundi pag-awayin yung kapwa. Hindi lang siya sa sarili niya na gumagawa ng masama, gusto pa niyang ipahamak yung iba at magkawatak-watak. So yan po makikita natin na una ay ginawa ng Diablo at ito yung ginagawa ng Diablo na tayo hikayati na gumawa nito. Kaya makikita natin na ito yung mga kinamumuhian ng Diyos at kasuklam-suklam sa Diyos. Okay? Kaya makita natin, mga kapatid, kung ito'y nangyayari sa ating buhay, kainisan din natin ito. At kung nakikita natin ito sa ating kapwa,
ay talagang dapat hindi tayo matuwa sa mga bagay na yan, kundi kamuhian din natin. Bukod diyan ay meron tayong pinag-aralan na mga bagay din na kinamumuhian pa ng Diyos. Ito yung tungkol sa divorce. Ang sabi sa Malakay chapter 2 verse 16 ay I hate divorce, yung paghihiwalay. Ayaw niya na yung pinagsama niya ay magpaghiwalayin. At nakakakalungkot ay ito yung usong-uso na ngayon sa maraming mga mag-asawa at kaya po maraming nasisirang pamilya at maraming sirang society o lipunan dahil po sa mga ganitong bagay. Okay? So ang pag-aasawa po ay hindi biro, sacred po ito. Kaya ito po ay napakahalaga at hindi po pwede na gustuhin natin na magkaroon ng diborsyo sapagkat ayaw po ng Diyos ng ito. And then, pangalawa ay he hates adultery. At yan po sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 3 verse 44 verse 3 to 4. At maliwanag po yan, even sa Exodus. Ayaw ng Panginoon na gumawa tayo ng mga Diyos-Diyosan na mga hindi pa natin kakilala. Kaya, kinamumuhian ng Diyos yan at dapat kamuhian din natin ang mga tao na talagang gumagawa ng mga idolatry o sumasamba sa idolatry sa mga Diyos-Diyosan. At gayon din, ang ayaw din ng Diyos ay mga hypocrisy, yung mga pagpapanggap, nagpapanggap na banal, mga peke, mga mapagpaimbabaw. Kunyari, mga sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo, para kayong mga nicho, puti sa loob, pero bulok ang loob. Puti ang labas, pero bulok naman ang loob. Okay? Ganon din po, maraming mga tao, even yung mga pumupunta sa mga simbahan, nagpapanggap ng mga religyoso, ayaw niya po niyan. Kaya walang pong maililihim sa Diyos. Kaya God hates hypocrisy. And then yung pang-apat, lalong higit ang Diyos ay galit sa mga false religion. At yan po ay naglipana sa atin sa kasalukuyan. Kaya po natin ito pinag-aaralan, makikita po natin itong mga test na ito upang makilala natin yung ating sarili kung tayo nasa Panginoon at ma-identify din natin yung mga mali. Kaya ito po ang makikita natin. Okay? So dito, makita natin ang reason kung bakit napopoot ang Diyos sa mga bagay nito is because they are opposite. Kasalungat po ito. Taliwas po ito sa lahat ng bagay na minamahal ng Diyos. At din po ay mga taliwas po ito sa lahat ng bagay na consistent sa kanyang holy nature. Kaya anumang sumasalungat sa minamahal ng Diyos, sa kanyang kabanalan, ay galit siya po dito. Bukod pa po doon sa aking nabanggit, at ito nga po yung taksa natin, ang isa pa sa mga kinamumuhian ng Diyos ay yung umiibig sa sanlibutan. Okay? God hates the world and He hates those who love the world. Okay? Yan po ang ating didiscuss. Sabi nga, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Okay? Ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So, yan po makikita natin. Para maintindihan natin to ay unti-unti na nating pag-aralan at tingnan natin yung konteksto na sinasabi ni Juan. Tandaan po natin ang pinakatema ni Apostle Juan, kaya niya isinulat itong epistles na first John, ay upang malaman natin. Isinulat niya ito so you can know, okay? Para makilala ninyo, malaman ninyo na kayo may buhay na walang hanggan. Okay? Matiyak ninyo at hindi kayo dapat magduda. So iyan po ang kanyang reason kung bakit na naisulat niya po ito. At yan po sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 13. Sabi niya, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So very clear po yan na talagang kaya niya po sinabi ito o sinulat ito upang malaman natin, magkaroon tayo ng katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan o kabilang na tayo sa mga pinili at iniligtas ng Diyos. Okay? Kaya po, discuss po natin doon yung mga pag-aaral natin, yung katiyakan o certainty of Christian assurance. At yung una nga, yung tinatawag na doctrinal test. At doon po natin nakikita na ang doctrinal test kinakailangan ay ina-affirm natin, kinikilala natin, at tinatanggap natin, pinaniniwalaan natin ang pagka-Diyos ni Kristo. Okay? Ang sino mang hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo, na siya Diyos na nagkatawang tao, okay, ay hindi sa Diyos yan, mga antikristo. So, importante po na ma-affirm po natin yon yung pagka-Diyos ni Kristo. Ang pangalawang doctrinal test po ay to affirm your
sinfulness. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo nga ng isang tagapagligtas. Ang mga taong nagsasabing wala silang kasalanan ay nagsisinungaling. Mga bulan po sila. Kaya importante sa isang tao, kilalanin niya na siya isang makasalanan. At ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ng isang tagapagligtas. At yung pangalawa na ating diniscuss para matiyak natin na talagang meron tayong assurance o salvation ay meron tinatawag na moral test. Ito ay nakikita yung ating pagsunod sa katotohanan ng Diyos o the Word of God. Okay? At yung pangalawa sa moral test ay nakikita yung ating love towards others. So yan po ay maliwanag na sinasabi natin. So yan po ay binanggit ni Juan, okay, para nga sabi nga sa inyo, na kaya itong ating dinidiscuss ngayon ay tinutukoy pa rin niya ang tungkol sa test. Isa pa po ito na karagdagan na test. Okay, sabi niya, if you love the world, the love of the Father is not in you. Okay, so ito yung makikita natin na maliwanag na sinasabi sa atin. Okay, kaya sinasabi po doon na if somebody, okay, kung sino man na umiibig sa sanlibutan ay hindi mananampalataya. Okay? Isa po ito sa karagdagang na malalaman nating test. Kasi hindi doesn't possess the love of God sapagkat hindi niya taglay yung pag-ibig ng Panginoon. So ito po yung extension na sinasabi ng Panginoon na diniscuss natin sa 1 John chapter 2 verse 7 to 11 tungkol sa mga bagong utos. Okay? Yung pag-ibig. Okay? So, by the way, muna natin na sinasabi po doon na ang Kristiyano na ay makikita po natin ay marked by love. Nakikilala po ang Kristiyano sa magitan ng pag-ibig. Yung pag-ibig po niyon ay pag-ibig sa kapwa, mananampalataya o sa tao. Okay? Hindi po ito yung love of the world o yung mga bagay na makasanlibutan. Okay? So, sana po ay maunawaan po natin ang mga bagay na yun. So, dito makita natin na sapagkat nga kagaya sa inyo, yung background na ito, dahil po sa panahon ni Juan, nung isinulat niya ito, ay napakarami pong mga nagpapanggap na mga false Christian, na mga Kristiyano, nagsasabi silang mga Kristiyano sila, meron po silang mga false na philosophy, mga false na sistema na nag-exist po nung time ni John sa New Testament. At itong mga pilosopong ito ay tawag nga natin na gnostic, okay? Ito po yung mga tao na merong mga secret knowledge, okay? Pero meron po silang kaalaman, pero itong kaalaman po nila ay walang impact sa kanilang buhay. Ito po ay isang tinatawag na amoral kind of belief system na kailang itinutuloy yung pag-ibig nila sa mundo, sa kamunduhan. Itong mga taong ito ay nakikita, sinasabi ni Juan, hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Okay? So dito makita natin, kaya nga binanggit ni Juan dito, in this case, John write it in the form of command. Okay? Talagang magitan ng pag-utas sa amin niya, do not love the world. Okay? Huwag niyo ibigin ang sanlibutan, nor the things in the world, mga bagay sa kanya. If anyone does that, okay, kapag iniibig ninyo ang sanlibutan, hindi ka Kristiyano. Kaya maliwanag po na sinasabi ni John yan. Kaya ito po isa sa mga test na talaga na kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano. Okay? So, masasabi natin na ang totoong Kristiyano do not habitually love the world. Okay? Paminsan-minsan ay nahuhulog tayo na mahalin natin yung mga bagay sa sanlibutan o yung makasanlibutan, mga bagay na banggit natin kanina. Pero hindi po habitual. Ibig sabihin na pag sinabing habitual ay talagang usual na ginagawa natin yun. Hindi tayo masaya kapag hindi natin ginagawa yun. Kumbaga, araw-araw. Okay? So, ang totoong Kristiyano, do not habitually love the world. Yan po ang dapat nating malaman at maintindihan. Sa pagkasabi dito, sa 1 John chapter 4, verse 5, sabi niya, sila, okay? Yung sila na ito ay yung mga hindi pa mga mananampalataya. Sabi niya, sila'y makasanlibutan. Kaya mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang
makasanlibutan. Okay, kita yan, maliwanag diyan na yung they o yung sila na yan ay nire-refer doon sa mga hindi pa kabilang sa kaharian ng Diyos. Okay? So ano sabi diyan? The word, okay? Nakikinig sa kanila. Okay? At yung itinuturo nila. Okay? Kita nyo? So makita natin dito na ang mga hindi mananampalataya, okay, ang mga kabilang sa mga sanlibutan, the world recognize its own language. May mga sarili-sarili silang lengguwahe. Kaya makikita natin yung mga iba't ibang mga grupo, mga bakla, may mga lengguwahe sila, may mga sugarol, mga adik o mga drug lord, may kanya-kanya silang mga lengguwahe. May mga signs sila. It recognize its own conversation. Nagkakaintindihan po sila doon. Okay? So, yan po ang mga kabilang sa libutan. Kaya, it identifies with them. Talagang nare-recognize mo sila. Okay? Makikilala mo sila sa mga usapan pa lang nila. Okay? Yung mga lengguwahe na ginagamit nila. Kaya, bilang mga mananampalataya, watch natin yung ating mga sarili, yung mga lengguwahe natin sinasabi. Bakit nakikiayon tayo? Kaya sabi sa Biblia, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo na ito. Even yung mga language na ginagamit nila. Okay? Kaya diyan po makikita natin na kagaya sabi ko sa inyo, kaya isinulat ni Juan ito upang matiyak mo sarili mo, ikaw ba? Check mo sarili mo, mananampalataya ka na ba? At ganyan din, ma-recognize mo kung sino yung mga nagpapanggap. At dito, binibigyan tayo niya ng hint kung sino yung mga hindi kabilang sa sanlibutan dahil sa mga salita. Kasi sila, pag nagsalita yun, nakikinig yung iba. Kaya marami pong mga false na religion, mga false prophet, nakikinig po yung marami. Kasi nga, kung ano yung gusto na sanlibutan, nakikinig sila. Pero tingnan nyo naman ang nasa Panginoon. Okay? Sabi yan sa 1 John chapter 4 verse 6, sabi niya, ngunit tayo sa Diyos. Okay? Yung kanina, hindi sa sanlibutan, sila yon. Nakikinig sila. Pero tingnan nyo, ngunit tayo sa Diyos. Ito yung mga Kristiyano, tayo mga nasa Panginoon. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Okay? Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Kita niyo na ayaw lang makinig ng salita ng Diyos. Parang kinatatamaran nila yan at ayaw talaga nila yan. Makikinig, mag-aaral ng Biblia na. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. O yan, ang panibago na naman na marka at makikita natin. Yung isa, kung ano sinasabi ng mga post teacher, yung mga makasalibutan, nakikinig sila, nag-enjoy sila, meron silang communication, they love it. Pero ang nasa Panginoon, okay, nakikinig sila sa sinasabi ng Diyos, pero yung mga nasa salibutan, hindi sila nakikinig. Okay? So, check nyo yung sarili ninyo. Gustong-gusto nyo bang makinig ng salita ng Diyos? Nag-aaral ba kayo ng salita ng Diyos? Sabi doon, kung ganyan, sila sabi niya ay kayo'y sa Diyos. Okay? At kumikilala sa Diyos. Okay? So, diyan po makita natin na sinasabi ng maraming nagpapanggap noong panahon ni Juan. Okay? At ito yung makikita natin, kaya niya sinusulatan ito para ma-identify mo yung sarili mo, ma-check mo sarili mo, o nagpapanggap ka ba? At ganyan din, kung natiyak mo na ikaw ay nasa Diyos, dahil ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, you love the Word of God, you obey the Word of God, at yung malawa, makita natin na ma-identify natin yung mga tao na nasa paligid natin. Nagsasabi ba talaga itong Kristiyano? Pero hindi naman nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Pag pinangaralan mo ng salita ng Diyos, galit pa, ayaw niyang pakinggan. Ay, ibig sabihin yun ay hindi talaga pa sila mananampalataya. Kahabagan po natin ang mga tao yun. Kaya tingnan po natin ang mga mananampalataya. Sabi ni Juan sa 1 John chapter 5 verse 4, sabi niya, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Okay? Overcomer tayo. Kapag ikaw ay anak na ng Diyos, tunay kang mananampalataya, napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Ang nagtatagumpay at nagtagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon ang tanong, paano nangyari yun? Paano tayo naging victorious? Okay? Paano natin na-overcome ang ang sanlibutan? Ano sabi dito? Sa pamagitan ng ating
pamamagitan ng pananampalataya. So, ang naka-overcome po sa mundo na ito o sa sanlibutan na ito ay yung mga nanampalataya kay Jesus Christ as the Son of God. Okay? Kapag po tayo ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ, na-overcome po natin ang sanlibutan. Yung ating pananampalataya kay Kristo ang siyang nagtagumpay sa sanlibutan. You have moved from loving the world, okay? Dati, iniibig natin ang sanlibutan, ngayon ay iniibig na natin ng Panginoon. Diyan po ay makikita natin yung mutually exclusive reality. Ito po ay talagang napakagandang katotohanan na ino-offer ng Panginoon. At yan po yung napagtagumpayan ni Hesus Kristo nung siya'y namatay sa krus. Okay? At talagang tinalo niya si Satanas at yung mga gawa ng makasama ng Satanas. Okay? So makita natin dito na ang totoong mga anak ng Diyos, okay, ay hindi nakikinig sa sanlibutan at ma-identify natin ito at then makikita natin na hindi lang po sila separated from the world, okay? Makita natin dito. Okay, ito pa sinasabi diyan sa 1 John chapter 15 verse 19, sabi niya, kung kayo taga-sanlibutan, mamahalin niya kayo sapagkat kayo kabilang sa kanila. Okay? Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Okay? Dahil nga po, kabilang na po tayo sa pinili ng Panginoon, sabi ay napupuot na po ang sanlibutan sa atin. At tayo, bilang mga mananampalataya, hindi na tayo nakikinig sa sanlibutan. At hindi tayo na-identify, hindi tayo nakikigaya, okay? O, sabi ng iba nakikisama lang tayo. No, minsan nakikisama, okay? So hindi na po ang mga Kristiyano ay sasabihin mo, kung dati ka manginginom, makikiinom ka para may kahit mali po yun. Hindi ka na po dapat maka-identify, yung lumapit ka kahit sabihin mo, isang beses lang o tumikim lang ako ng alak. Hindi po, sasabihin nila, lasinggero ka kahit tumikim ka. Kaya hindi ka na po pwede yung mga ganong style. Okay? Okay? You don't identify with the world. Sila ay mangingino, addict sila, sugarol sila, o sabongero man sila, o whatever na ginagawa ng bagay dito sa sanlibutan, hindi ka po dapat ma-identify doon. Okay? Dapat you are separated. Umiwalay ka na po doon. Okay? It's more than separation. Tingnan mo natin, hindi lang po tayo hihiwalay o lalayo po doon. Ano po sabi pa ni Paul sa Galatians, sabi nga dito, you don't listen to the word, you don't identify with the word, you literally been separated from the word. Okay? Hindi lang po basta separated from the word. It's more than pa sa separation po. It's more than. Bakit? Ano sinabi po ni Juan? Ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 14. Sabi niya, wag na wang mangyari sa atin ng gayon. Ang ipinagmamalaki ko ngayon ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, yung crucifixion ni Jesus Christ. At sa magitan nito, sa magitan po ng pagkamatay ni Kristo, ang mundo ito'y patay na sa akin. Kita nyo? Hindi lang po siya basta separated, hiwalay na sa mundo, kundi patay na ito. At ako'y may patay na rin sa mundo. Ay, kita nyo na. Ano yung ibig sabihin po makikita natin ng namatay na? Okay? Yung death po, the word is dead to me and I am dead to the world. Very strong language po ang ginamit niya. Na talagang makita natin na black and white. Kumbaga, anong katangian ng isang patay? Ang patay ba ay ma-attract mo pa ba ng magagandang bagay? Patay na siya. Wala nang attraction yun. Yung masasama, wala nang attraction yun. Yung pong ibig sabihin ng patay ka na. Wala na. Kuno na-attract ka sa masasama, malalaswa, sa mga sugal, sa mga kung ano-anong mga kasamaan. Pagpatay ka na, wala na. Wala nang attraction yun. Wala nang dating sa iyo yun. Kasi nga, patay ka na sa mundo. At yan po ang sinasabi ni Pablo. Na talagang wala siyang ipinagmamalaki. Bagamat marami siyang na-accomplish nung araw. At religyoso siya dahil nga sa kanyang dedikasyon sa kanyang reliyon ay handa siyang pumatay ng mga Kristiyano. Pero nung binago siya ng Panginoon, okay? At marami nga siyang pwedeng ipagmalaki. Pero ngayon, sabi niya, patay na. Dahil sa ginawa, sa kamatayan ni Kristo, ang mundo'y patay na para sa akin. At ako'y na may patay na rin sa mundo. So wala nang atraksyon. Hindi na siya nahihikayat ng mundo na ito. Samantala nung araw, sabi nga, ano sabi sa Ephesians chapter 2 verse 2, ito po ang
katangian ng mga taong hindi sumusunod o mga katangian ng mga dating hindi pa mananampalataya. Sabi niya, sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito. Yeah. Kung ano yung takbo ng mundo, ano yung uso sa mundo, yun ang ginagawa natin, yung masamang takbo. Sabi niya, at nagpapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Kita nyo, ang sinusunod nyo, yung prinsipe ng kasamaan, ang diablo, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kita nyo yan? Ano pa sabi Diyos sa verse 3? Sabi niya, dati kayo'y kabilang sa mga ito. Okay? Ang mga mananampalataya, dati nung wala pa sila kay Kristo, hindi pa nila, wala pa sila ugnayan sa Panginoon, dating hindi pa sila nananampalataya kay Kristo, ano sabi? Dati tayo'y kabilang sa mga ito. Kasama si Pablo doon. Namumuhay tayo ayon sa pita ng laman. At sinusunod ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kita nyo na. Kaya sa ating likas na kalagayan, kita nyo, yung by nature natin, kabilang tayo sa mga kinapopuotan ng Diyos. Kita nyo yan? So, kaya kinapopuotan tayo ng Diyos, makita natin, ito ang ating likas. Makasalanan tayo. Ang sinusunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan. Ayan. So, yan po ang dating kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Okay? Sabi niya, you walk formerly sa ganito. Okay? Dati, mahal natin ang sanlibutan. Dati, namumuhay tayo sa sanlibutan at lumalakad tayo sa takbo ng sanlibutan. Ngayon, hindi na. Okay? So, yan po makita natin na yan po ang dating ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Okay? So, kaya hindi na po tayo dapat ma-identify sa mundo na ito. Hindi po tayo dapat nakikinig sa mundo na ito at hindi rin po tayo nakikisama sa mga mundo na ito. So, kaya po hindi na po tayo tatanggapin ng mundo na ito. Okay? Kasi nga po, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 14, we are dead to the word and the word is dead to us. Okay? So, kaya hindi na tayo katanggap-tanggap na sa mundo na ito. Patay na rin siya sa atin at sila rin na patay na rin sa atin. Okay? To us. Okay lang yun. Kung hindi ka man lang tanggapin. Alam niyo bakit? Sabi ng Panginoon na ito, mga taksil, kita nyo, ang bigat na salita yan, mga adulterer, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa salibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdanais na maging kaibigan ng salibutan ay kaaway ng Diyos. So, hindi po pwede yun. Kaya makikita natin dito na sinasabi ng Panginoon na hindi ka po pwede, no? Sabihin mong mananampalataya ka tapos makikipagkaibigan ka pa sa mga taga-salibutan ay kapag gano'n ang ginawa mo, sabi, kinakaaway ninyo ang Diyos. Kasi ayaw nga, God hates yung mga gumagawa ng kasamaan at sumisira sa mga mahal niya. Tapos makikipagkaibigan ka doon. So, tandaan po natin, mamili ka. You got your choice. Na magiging ka bang kaibigan ng mundo? You're a friend of the world or you're a friend of God. Hindi po pwede, pareho. Liwanag yan. At napakabigat ng sinasabi ni James. Mga taksil, mga adulterers. Kaya napakabigat ng salita yun. Hindi po pwede na mahal mo ang Diyos tapos mahal mo sa libutan. Hindi. Galit nga ang Diyos doon. Kaya po yun makikita natin the love that God hates. Hindi po pwede. At hindi po tayo makikisama. So dito kaya makita po natin na ito yung panibagong elemento na para malaman natin, dagdag po na ito, na talagang tayo yung mga mananampalataya. Okay? We are believers. Kung tayo talagang para matiyak natin na talagang Kristiyano tayo, ito idadagdag natin. We are also believer because we have no love for the word. Yan, maliwanag po yan. Okay? So para matiyak natin na talagang believer na tayo, mananampalataya na po tayo, ay dahil hindi natin mahal ang sanlibutan. Okay? So dito po ay makita natin na isa yung final little note on the love test. Una, love natin ang Panginoon, love natin yung kapwa natin, at ngayon din, hindi natin mahal ang sanlibutan. Okay? So dito makita natin na sa
konteksto nga po na ito sa assembly ng mga mananampalataya noon sa panahon ni Juan, makita natin na mayroong mga totoong Kristiyano at mayroon namang hindi mga totoong Kristiyano na mga nagpapanggap na talagang they were proud of their worldly wisdom. Yayabang sila sa kanilang karunungan sa mundo na ito. They're very proud of their worldly philosophy, mga kalaban nila sa mundo na ito. At talagang nahikayat po sila sa mga worldly system. They believe it, pero makita natin wala namang implikasyon ito sa kailang ikipinamumuhay at sa kailang minamahal. Kaya dito sa sitwasyon na ito na sinasabi ni Juan na the love of the Father is not in you. It is not in you at all. Wala pa talaga. Okay? So para po yan makikita natin, yan po ang sinasabi ni Juan. Okay? Na talagang kahit marami kayong alam sa mundo na ito at minamahal nyo at wala namang nakikita sa inyo na pagbabago sa buhay ninyo at makikita natin na yung minamahal nyo pa rin ang sanlibutan, mas gusto nyo yung minamahal nyo, ang sabi dito, ang pag-ibig ng Ama ay wala pa sa inyo. Ibig sabihin, hindi pa kayo mananampalataya. Okay? So ngayon, dadako naman tayo ngayon sa yung salitang word, okay? What are we talking about? Ito ay napakagandang katanungan, okay? So ngayon ay didiscuss natin kung ano ba yung mga sinasabi sa Biblia kasi ay meron pong tatlong kahulugan ng salitang word, okay? Yung una, titalakayin natin yung created order, okay? Meron pong sinasabi na physical world, okay? Yung mundo, okay? Yung earth, yung atmosphere, okay? Yung karagatan. Okay? Yan po yung mga physical word na sinasabi. At yung pangalawa, yung word, yung human word. Bagay sinasabi, for God so loved the world. Okay? Tao yan. Yan yung mga human word. At yung pangatlo ay tinatawag na word. Kung titingnan po natin yung Greek sa talatang ito, may 5 beses pong binanggit yan, ay yung tinatawag na cosmos. Ang cosmos po ay opposite ng chaos o yung kaguluhan o the ordered system. So, yan po ay makikita po natin yan. At ilan din po, ang ibig din sabihin yan, it is the invisible spiritual system of evil. Okay, yan po yung pangatlo. At ito po yung sinasabi nga na that is the word that we are not to love. Yung hindi natin dapat mahalin. It is the invisible spiritual system of evil. Yan po yung pangatlo. Pero ngayong umaga ay didiscuss po na natin ang tungkol sa physical world. Okay? Na sinasabi na ito ba yung hindi dapat nating mahalin. Okay? So definitely hindi po yon. At yun yung pangatlo. Pero sa ngayon ay didiscuss muna natin yung physical world at makikita natin na ano ang dapat nating attitude tungkol sa physical world. Okay? At dito, we should love the created world for what it is. Dahil it is a reflections of the glory of God. Okay? So ako po, personally, kapag ako ay gusto ko pong talagang ma-relax, okay, ay pupunta po ako sa magagandang tanawin at doon po nakikita ko ang kapangyarihan ng Panginoon. At talagang kaya gusto ko po yung dagat, gusto ko po yung mga scenery, na talagang makikita ko yung kapangyarihan ng Panginoon. At yun po naman tama. Okay? So dito makita natin na karapat-dapat lang natin na talagang mahalin ang nilikha ng Diyos for what it is because it is the reflections of the glory of God. At ito po yung makikita natin, napakaganda po ito na sinasabi sa Psalms. Okay, tingnan niya, isa-isahin po natin ito at dito po tayo ay magpubulay-bulay upang sa araw na ito ay talagang mapapurihan natin ng Diyos dahil sa physical word na kanyang ginawa. Tingnan niyo, verse 1. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag sa kalangitan. Imagine niyo po yung kalangitan at kung meron po kayong ngayong mga YouTube or whatever sa internet, tingnan niyo po kasi ang nakikita lang natin yung ilan ng mga buwan, bituin, kita. At ang liliit niyan, okay, makita natin. Ang laki-laki na para sa atin ng Earth. Pero kung titingnan niyo po yung kalawakan, yung buong atmosphere, yung buong kalangitan, I tell you, napakaliit po ng Earth kumpara mo sa laki ng kalangitan na ginawa ng Panginoon. Kaya doon po pa lang, pag nalaman niyo po doon ay mamamangha po kayo sa Diyos na lumikha nito.
Kaya sabi nga sa Biblia, tayo mga alikabok lamang. Kasi nga yung earth na ating dito tayo nakatira, ay kaliit-liit lang po ito sa kalaki-laki ng kalawakan na ginawa ng Panginoon. Kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay ipinakita ng kalawakan. Kita niyo yan. So imagine niyo kung sino ang naghahawak niyon, hindi sila nagkakabanggaan, umiikot po sila. Nasusustain po yan araw-araw dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 2, sabi, sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating maririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanyang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumagawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga ay lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handa sa takbuhan. Yan po makikita po natin araw-araw. Sumisikat ang araw. Okay? Yung sun. Okay? Mananampalataya ka man o hindi, yan po yung makikita natin, the common grace. Okay? At sabi sa silangan, ito'y sumisikat, lumulubog naman sa kanluran, walang pagtago sa init nitong taglay. So araw-araw po yan. Talagang umiikot po siya. Yung sun at ganyan din yung earth ay umiikot din. At marami pang mga planeta umiikot, makita niyo. Lahat yan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kamay ay gumagawa po niyan. Bagamat may mga tao na nag-iimbento na meron daw malaking machine na gumagawa. Kabulaanan po yan. Okay? Kaya maliwanag po dito na we have every reason to love the creation. Okay? To love the cosmos, the order that God has made, because it is a reflection of His majestic, sovereign, infinite mind. So, tandaan po natin yung physical na word na nilikha ng Panginoon, yung kanyang creation, kung paano niya pinagagalaw ang lahat ng ito, ay talagang katunayan na siya'y makapangyarihan at napakadakila at hindi kayang arukin ng ating kaisipan ang kanyang mga ginagawa. Okay? So, diyan po makita natin kung paano talagang umiikot para na lalaking ikinakasal. Okay? Kahapon po yung nagkasal po. Talagang nandoon yung inaantay natin yung pagsikat ng araw. Okay? Ganoon din po ang katulad po ng taong ikakasal. Talagang merong sigla, may liwanag na taglay. Okay? So yan po makikita natin na talagang kapangyarihan ng Panginoon. Sana'y ganito ang ating maging damdamin. Kagaya sabi ko sa inyo, kung meron kayong mga pagkakataon na even tumingin kayo sa microscope, tingnan nyo po yung mga dahon, makikita nyo po yung mga cells, even yung sa katawan ng tao, yung mga DNA, makikita po natin napakadakila ng Diyos. Maging sa katawan ng tao, maging sa halaman, maging sa kalawakan, ay makikita natin yung majesty at glory at yung wonder ng God. Okay? Dahil sa kanyang creations. Okay? So yan po makita natin na kaya mapapabulaan natin yung may mga tao na tinatawag na si Von Neumann, na akala niya daw ay merong machine, nag-invento siya na yung daw po ang dahilan kung bakit umiikot ang mundo, kung bakit nasusustain pumunta yung araw, yun po ay isang kabulaanan. Maliwanag po na ang Diyos lamang ang merong kagagawan. Okay? So, yan po ay makita natin na sinasabi din sa Psalms, okay, 104 verse 1 to 6, sabi nga dito ay lalo pa nating pupurihin ng Panginoon. Okay? Sabi niya, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan lubos na darama. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangitan, parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas.
Okay? Kaya na, yung kanyang ginawa, talagang makita natin. Okay? Sabi pa dito sa verse 4, sabi niya, tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. Kanya. At kidlat na matatalim ang naglingkod mong tumutulong. Kita mo yung hangin, yung thunder, okay? Yung ulap, okay? Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo at hindi ito mauuga. Okay? Kaya yung mga bato, mga bundok, okay? Ang ibabaw na saligang ginawa mong karagatan, okay? At tubig din ang bumabalot sa lahat ng kabundukan. Kaya makikita natin yung may mga bundok, may mga tubig sa mga paligid nila. Okay? At makikita natin. Ngunit, noong magalit ka, itong tubig ay tumakas. Okay? Nung marinig ang sigaw mong, tumilapon agad-agad. Okay? So, yan po yung nangyari nung panahon ni Noah at tumaasang hindi lang po umulan, kundi talagang sumirit ang tubig. Okay? At napuno ang buong mundo. At yun yung panahon na talagang napuot siya sa kasamaan ng tao. And then sa verse 8, may bumuhos sa kabundukan, umaagos sa kapatagan, okay? Yung pulse, okay? Nagtitipon sa isang dakot, naging isang karagatan. Nakita niyo na yung mga pulse. Matapos ang ginawa mo, naglagay ka ng hangganan upang itong kalupaan di na muling laganap. Okay? Laganapan. Okay? So, yan po makita natin nangyari. Okay, na kung dati noon ay napakalaking porsyento ang lupa, noong nagkaroon po ng flood ay mas marami na ngayong tubig kaysa sa kalupaan. Okay? 70% ng earth ay tubig. Kaya makita natin nagkaroon po ng kalupaan na di na muling lalaganapan. Okay? And then sa verse 10, sabi niya, lumikha ka ng ilog. Kita niyo yung mga ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Makikita yung creation ng Panginoon na hindi lang panay dagat, meron pong mga ilog. At ito ay pupunta sa kapatagan at pupunta sa burol. Okay? At sabi dito, kahit na sa ilang, ang hayop ay naroon. Maging hayop na mailap, may tubig na naiinom. Kita niyo yan? Part ng kanyang creation ay maglagay siya ng ilog upang painumin ang mga hayop. Mailap man sila o maamo. Kita yan. Kung yung mga hayop ay pinapahalagahan niya, lalo na ang mga mananampalataya at mga tao. Okay? Sa naroong kakahuyan, sabi nga, dahil nga, di ba, umaawit na masaya, mga ibong nagpupugad sa malabay nilang sanga. Kita nyo, dahil doon sa tubig na dumadaloy doon sa ilog, ang ugat ng mga puno ay sumisisip ito at ito yumayabong at dahil naman sa kanyang pagyabong, ano naman nangyari? Ang mga ibon ay doon nagpupugad at nagsasanga. Sabi niya, magmula sa kalangitan, mga bundok ay nagdidilig, ibinubuhos ang pagpapalang lumaganap sa daigdig. Yan po naman tiyatawag na ulan. Kailangan naman, para naman sa hindi naaabot ng mga ilog, ay nagpapadilig din naman sila. Okay? At yung karagatan, yung ulan. Okay, kita niyan. At sabi niya, pag umulan, anong nangyari? Tumutubo ang mga damong pagkain naman ng mga baka. Ganyan. Kailangan ng pagkain ng baka. So, ganyan po kadakilang kagalingan ng Panginoon. Okay? Nagpapaulan siya para naman tumubo yung mga damo, para naman kainin yung ng baka ang mga damo at nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Hindi lang po mga damo, kundi halaman. Pat ang mga tao ay may pagkain nakukuha. So ito na, makikita natin, nakikinabang na ang tao sa mga baka, sa mga halaman. Okay? Then sa verse 15, mayroon ubas. Okay? Na inuming kaya tayo'y masaya. Okay? Part naman ng Panginoon. May mga langis pa ng ulibong nagdudulot ng ligaya. Okay? So ito yung mga needs na, mga pangangailangan na ng tao. Okay? At tinapay na pagkain pampalakas sa tuwina. Ang lahat pong yan ay ginawa ng Panginoon. Yan po yung mga physical world na ginawa ng Diyos na kinreate niya na dapat nating protektahan, alagaan sapagkat tayo ng mga anak niya ang nakikinabang.
And then sa verse 16, ang mga kahoy ni Yahweh masaganang nadidiligan, mga cedar ng Lebanon, kayo mismo ang nagtanim. Okay? Nagtanim kayo, magagamit ninyo pag ito at nagagamit ninyo pag nagtayo kayo ng mga bahay at mga property o mga building ang makikita natin. Okay? Sa malagong mga puno at malabay nitong sanga, mga ibon nagpupugat, doon sila tumitira. Yung mga kambing gubat na nagkalat sa kabundukan, sa bitag ng mga bato, bitak ng mga bato, mga kunehong nananahan. So even yung mga animals na nilikha ng Panginoon ay talagang binibigyan niya ng mga shelter at talagang kumakain sila. Ang buwan ay nagbabatid, sa buwan din yung likha. Araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Sabi niya, purihin ninyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos. Kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihan ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niya'y masunuring kailanman. Purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Mga kapatid, naway ito yung maging damdamin natin ngayong araw na ito sa ating pagsamba sa Diyos. Tingnan natin yung nilikha ng Diyos na physical world. Yan ay binigay at ginawa ng Diyos para pakinabangan natin. Hindi lang tayong mga tao, maging mga hayop, maging mga ibon, okay? Maging makikita natin yung katubigan, yung dagat, ilog, maging ang ulan, yan ay ginawa ng Diyos para lalo natin siyang papurihan. Kaya dapat nating mahalin ito, pangalagaan, at huwag nating abusuhin o sirain ang mga bagay na ito. At nawaya, tayong araw na ito ay mapagpala, ito ay dapat nating mahalin yung mga nilikha ng Diyos. Okay? At sa susunod pong ating pag-aaralan ay tatalakay din naman natin yung tinatawag na human world at lalong higit yung hindi natin dapat mahalin ay yung mga masasamang sistema ng mundo na ito. Nawa, sa araw po na ito, sa ating mga nabasa at nakinig ng salita ng Diyos, naway tunay na pinakinggan ninyo ito, nagkaroon kayo ng kasiglahan sa inyong puso, na lalo niyong pasalamatan ng Diyos at huwag niyong baliwalain ang kanyang mga nilikha para sa kapakinabangan ng kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, sa aming Ama, tunay na ikaw ay napakadakila at makapangyarihan na sa lahat ng nilikha mo sa daigdig na ito, sa kalangitan man, sa lupa o sa karagatan. Ang lahat ng ito ay napakabuti. Kaya dapat lang namin na mahalin ito at pangalagaan at ito'y pinagkatiwala mo po sa amin. Patawarin mo po kami sapagkat maraming mga tao ang umaabuso, sinasalanta at talagang gumagawa ng kasamaan, Panginoon, para lang sa kanilang sarili at pinababayaan po ang likas na yaman na yung nilikha, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, ay dalangin namin na sana sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay lalo pa naming makilala ang aming sarili sa iyong harapan, na tunay na kami ay mga anak mo, mga pinili mo, sapagkat hindi namin iniibig ang mga bagay na makasanlibutan. Yung mga sanlibutan na ikapapahamak o yung mga bagay na taliwas, Panginoon, sa iyong nature, Panginoon, at mga bagay na kinapopotan mo ay hindi namin minamahal, Panginoon. Kaya Lord, hinihiling po namin na sana sa magitan ng iyong banal na Espiritu, maliwanagan kami sa dapat namin gawin bilang iyong mga anak. At nawa, Panginoon, ay ikaw ang siyang mapapurihan namin sa magitan ng aming pangangalaga sa kalikasan na ito, ay aming ipinapakita rin ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng iyong creation na ginawa, na nagbibigay sa amin para kami ay lumakas physically at lalong higit, Panginoon, ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan spiritually.
Kaya sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.